Magandang hapon po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay patuloy na alay ng mga papuring pagsamba sa ating Diyos sa hapong ito. At aking pong inaanyayahan na aking pong makasama dito sa loob ng room kung saan po dinadaos sa ating prayer meeting. At sa mga kapatid po natin na mga nasa harapan po ng kanilang gadget, patuloy po na sabayan po kami sa ating pagsamba sa Panginoon sa gabing ito, sa hapong ito. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you
Diyos, manahan sa aming kalagitnaan, Panginoon, at ang aming pong magsalita ngayon ay patuloy mo salita po sa iyong presensya, Panginoon. Pinupuri ka namin na dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at isa pong pipalang hapon po, gabi, umaga, ayan, sa mga kapatid po natin nasa ibang bansa, anumang pong oras. Ngayon dyan, ang pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos ay sumating pong lahat. At ngayon po ay araw na naman ng Huwebes at nagkatikot-tikot naman ho tayo pang pag-aralan ng salita ho ng ating Panginoon. At syempre, mamaya tayo po ay sama-samang mananalangin. Ayan. At sa inyo po mga tahanan, ngayon po ay nakatutok. Samahan po ninyo kami hanggang mamaya. Ayan. So sa pagpapatuloy po, tayo po ay manalangin ng sumandali. Dakilang Diyos, aming amang banal. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo na tayong siyang aming tagapagligtas at tagapamagitan sa iyo, kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito, O Diyos, sapagkat araw na ito, Panginoon, na kung saan ay nakakatipon mo po kami upang mag-aral ng salita at dumulog sa iyo sa panalangin. At sa sandaling ito, Panginoon, ay patubay niyo po kami sa pagbubulay ng iyong masalita, naway di lamang po namin ito mairaos, O Diyos, bagkus nang namin po namin mabuti ang mga salita mo po na matutunghayan po namin, O Diyos, sa hapon po ito. Ingatan po namin ito sa aming mga puso, Panginoon, at ito po ay malaking tulong po, O Diyos, sa aming buhay sa panahon na kailangan po namin ito, Panginoon Diyos. Nawadalayan po namin, Panginoon, na makarating po ito, makaabot, O Diyos, doon sa mga tao po na ngayon ay nakatutok po sa oras nito. At tayong ikaw lamang po ang siyang aming tinatanghal, pinaparangalan at pinadakila sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin. Amen. So patuloy po namin ipinag-aanyaya. Ito pong gawain natin, Panginoon, tuwing araw po ng Huwebes, alas 6 po ng hapon. So welcome po ang bawat isa kung kayo po mayroong pagkakataon na makarating po dito sa lugar na ito. Dito po sa Christ Centered Life City Church po. Dito lamang ho. From dyan po sa highway, diretso lamang ho. Makikita po nyo yung malaking signage po dyan sa harapan. So welcome po ang bawat isa. At tuwing araw ng linggo naman po, ay pinag-aanyaya din po namin ang pananambahan sa ating Panginoong Diyos. Ayan, 9 o'clock, no? 9 o'clock na ang start. Ayan. So welcome po ang bawat isa. So kung kayo po ay nagnanais naman ng magkaroon ng Bible study ho at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa inyo pong mga tahanan, welcome po natin. Nabuksan po natin ang ating mga tahanan, ang ating mga puso sa mga salita ho ng ating Panginoong Diyos. Napakahalaga po nito, mahirap pong mabuhay na wala ang salitahan ng Diyos sa atin po. Dahil mismo nga sabi ng ating Panginoon Kristo na hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay, pagkain o anumang pong pagkain pisikal, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig po ng Diyos. Ayan, hindi ho natin pwedeng hiwalay ang ating buhay sa Panginoon. Mahirap po ang buhay na hiwalay sa ating Panginoon. At hindi po natin po pwedeng masabing kilala natin ang Diyos at tayo ay alam natin may Diyos kung hindi naman ho natin na pinapapasok o ni-welcome sa ating mga buhay ang salita po ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos at ang kanyang salita po ay isa lang ho.
No? Kaya doon po natin matutunghayan at mapapatunayan na tayo nga ho ay sa Diyos kung tayo po ay nakikinig ng salita ho ng Diyos. Ayon po sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome po natin. Hindi po reliyon ang kailangan natin, relasyon ho. Yan ang nasira ho sa tao at sa Diyos. Kaya kailangan po yung relasyon na yun dati na magandang mapanumbalik po. At makapanumbalik lamang ho yun, hindi sa pamagitan ng reliyon. Kahit ito, ubusin natin ang lahat ng reliyon sa mundo, hindi ho tayo kayang ibalik po yan. Ang ating buhay, ang relasyon natin nasira sa ating Panginoon. Tanging ang ating Panginoon Kristo lamang po ang siya makapanumbalik sa atin, sa Diyos, sa pamagitan ng kanyang mga salita. Dito ho natin malalaman. Ayan ho, kaya buksan ho natin ang ating mga puso sa mga salita ng ating Panginoon. Libre po ito, no? Na pinaglilingkod po namin sa inyo. Kaya ang tanging kailangan lamang mo ay buksan ang tahanan at ang inyong po mga puso sa mga salita ng ating Panginoon. At kami po dito ay handa pong maglingkod po sa inyo. Ayan. So, sa hapon po ito ay, wala ba tayong announcement? O sa February 28 po, tama, 28? 28 po. Ito po ay para sa mag-asawa at gusto mag-asawa pa at may balik mag-asawa. So, welcome po, alas 3 ng hapon, Ayan, welcome po ang bawat isa. At meron po tayong ticket, ayan. 300 ba yun? 300? O, ayan. 300 po, may kasama na kong dinner yun. O, saan ka pa? So, marami po tayong matutunan tungkol po sa mag-asawa at sa pag-aasawa po. Ayan. Para maging prepare po tayo, no? Ito sa mga papasok. Sabi nga dahil, papasok sa magulong buhay. Talagang gugulo po ang buhay pag wala ang ating Panginoon Kristo sa sentro. So, ngayon po ay napakaganda ho. Actually, ito po ay na-experience na naman ho natin. Last year ho, bago magtapos po ang taon. Talagang buhay na buhay po ang salita ho ng ating Panginoon. No, hindi po natin may tatanggihan. Talagang yan naman ang nais ng ating Panginoon na maranasan natin ang kanyang salita. Sabi nga, mas matalim pa ito kaysa sa alimang tabak na magkabilay. Talim, At sana ho, ito ay mapanghawakan din ho. Ako sabi ko palagi, kung ang Diyos noon pa man, ginawa niya sa kanyang malingkod ang kanyang mga sinabi, gagawin din ho niya sa ating mga panahon ngayon. Dahil ang Diyos noon, siya rin ang Diyos ngayon at bukas. Hindi ko yan magbabago. So, actually mahaba po ito. Kukunin na lang ho natin yung isang talata at sabihin na lang ho natin yung konting background ho nito. Kung bakit ito ay nabanggit sa salita, dito sa salita ng ating Panginoon. Dito po tayo sa aklat ng mga bilang. Ito po ay napaka-familiar ho sa atin, sa atin lahat, ang talatang ito. Sa kabanatang 33, chapter 23, verse 19. Ayan. Sabi mo ni Balaam dito, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Sa intro pala talaga ang tao pinapakita na sinungaling, Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Dito lang makikita natin, talagang napakalayo ng tao talaga sa Diyos sa puntong ito, kasi binanggit dito ang Diyos ay sinungaling. Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. So, sa makatwid, ang Diyos ay hindi sinungaling. Sabi tulad ng tao, sa makatwid, ang tao ay sinungaling. At tapos sabi niya, ang isipan niya ay hindi nagbabago. So, ang tao, madalas magbago yan. Ngayon, maya-maya, iba na. Madaling magbago ang desisyon, ang isip. Ito pa, ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Tayo, at sabi, tamong basti, agad ni kawani. Pero
Ganun lang yon, hindi ginagawa. Then ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Sa ating mga tao kasi, pag nangangako tayo, may panong-panong papay, ano? Naalala ko nung yung mga bata, may pa cross my heart pa. Ano? Pero hindi natutupad. So, maitaho natin dito na ang Diyos yon, hindi siya sinungaling, ang isipan niya hindi nagbabago, basta sinabi niya, ginagawa niya, at nangako, tinutupad niya. So, ito po kasi, tingnan natin ang konting background ho kasi nito. Pinatawag ho kasi ni Balak. No? Si Balak ho kasi may masamang balak sa Israel. Pinatawag niya si Balaam upang sumpain ang bayan ng Diyos. So, nagpasugo si Balak kay Balaam. So, hindi sumama si Balaam. So, nagpasugo uli na sabi mararangal na tao, kapita-pitagan, na baka sakaling dahil yung kanyang sinugo ay kagalang-galang, sasama si Balaam. No. Kaya sabi ni Balaam, kahit punuin ng ginto at pilak ang bahay ni Balak at ibigay lahat sa akin at pararangalan ako, hindi ko masusuway si Yahweh, sabi niya. Hindi niya masusumpa yung bayang pinagpala ng Diyos. So, kaya sabi ni Balaam, wala akong layang magsalita. Kung ano lang yung pinapasabi ng Diyos, siya lang aking sasabihin. So, makulit si Balak. Talagang gusto niyang porsigido siyang ipasumpa ang Israel. So sa makatwid, sa madaling salita ho, nagpahayag ho ng pagpapala si Balaam sa Israel. At ito'y nalaman ho ni Balak, kahit ang tanong ni Balak kay Balaam, bakit ganyan ang ginawa mo? Hindi ba't pinasusumpa ko, kaya kita tinawag para sumpain sila? Bakit mo sila pinapala? Yung nga sabi ni Balaam, kung ano lang sinabi ng Diyos, yun lang ang sasabihin niya. Kung talaga pinasusumpa sila ng Diyos, susumpain sila ni Balaam. Kaya lang, hindi. Pinagpala sila ng ating Panginoon, kaya yun ang ginawa ni Balaam. Hindi maaaring di ko sabihin ang pinasasabi ni Yahweh. Sa Hadith chapter 22 po yun verse 12. Kaya dito ho, dumating sa verse 19 na kung ano yung sinabi ng Diyos, yun. No? Hindi pwedeng pasinungalingan. Ilang beses ho silang naghandog, talagang para lang sumpain ang Israel. Kaya lang, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun hindi mababago O lipat tayo dito, naghandog sila uli. O ganun din, hindi pa rin ho nabago yung sinabi ng Diyos. Kaya dumating sa puntong ito na lang ang kahilingan ni Balaam. Kung ayaw mo silang sumpain, ang sabi ni Balak, huwag mo naman silang pagpalain. Dati nung sumpain ka lang, hindi po pwedeng sumpain. Okay, kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo na lang silang pagpalain. Sabi niya. So lumipat na naman sila ng lugar at naghandog. So dito, at napatunayan ho na ni Balaam na talagang pinagpala ng Diyos ang Israel. No? Sabi ni Balak, lumipat tayo doon. Baka ipahintulot na ni Yahweh o ng Diyos na sumpahin sila. Talagang gustong-gusto niya. Dito ho, napasin ko ho dito. Kasi dito, ilang beses sila nagpalipat-lipat Nagbabakasakali talaga na masupa sila. Kaya lang, kung titignan ho natin dito, ibabaliktad ho natin, kahit saan tayo pala pumunta, basta pag pinagpala ka ng Panginoon, pinagpala ka niya. At dito,
sabi ni Balak, punta tayo doon, baka doon sumpain na sila. Eh kahit na ilang beses sila o kahit sila magpunta, saan sila magpunta, eh kung talaga pinagpala sila ng Panginoon, pinagpala sila. No? Kaya yun ang gusto ni Balaam o ni Balak dito eh. No? Kahit saan sila magpunta, eh firm yung desisyon ng ating Panginoon. Hindi mababago. So, kahit ilang 10 beses sila magpalipat-lipat ng lugar, hindi sila masusumpa ni Balaam. Kasi sinabi ng Diyos sa kanila, pagpalain sila. So, anong tinignan ko ito sa isang side, kahit saan tayo pala mapunta, yun din ang sinabi ng ating Panginoon sa Deuteronomy, kahit sa labas ng bansa, sabi, ay pagpapalain ka ng ating Panginoon. So, yun ang pangako ng ating Panginoon. Ganon katindiho ang pangako ng ating Panginoon. So, kaya doon sa verse 19 dito, pumasok itong ang Diyos ay hindi sinungaling. At yung isipan niya ay hindi pwedeng magbago. So, yung mga pangako ho ng ating Panginoong Diyos ang ating tutunghayan dito. Ayan. So, ilan ho? Actually, 4 lang ho dito ang 4 ho, pero magkakapareho po. May pagkakapareho. Kung titignan natin, magkakaibang salita lamang ho o pagbibigkas ang binanggit ho, pero pareho po. So, ilang mga pangako po ng Diyos ang alam ho natin. Ayan. Sa kanyang salita. Napanghahawakan po ba natin ang kanyang mga pangako? Sayang ho kasi kung hindi natin napapakinabangan sa mga pangako ng ating Panginoon eh. No? Sayang eh. Sayang sa side natin pero sa Diyos hindi eh. Pero sa side ho natin, kung hindi ho natin napanghahawakan at hindi napangyayari sa ating buhay, sayang ho. No? So napapakinabangan ba natin o nararanasan ang mga to? Kailan ho natin naaalala ang mga pangako ng ating Panginoon? Madalas ho, naaalala ho natin ang mga pangako ng Diyos kapag may sitwasyon, di ba? May sitwasyon na sa pananalapi. Ano pangako ng Diyos doon? Diba? Doon natin maalala ngayon yung sinabi niya sa salita ng Panginoon. May nararamdaman tayong masakit sa ating katawan. So, ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Nasa gipit tayong kalagayan o anumang sitwasyon na mahirap, na sa tingin natin hindi natin kaya, wala tayong magagawa, ginawa na natin lahat ng paraan, naisip na natin lahat ng paraan na minsan naisip natin, mahirap mangyari, imposible. Ako actually, dumating na rin sa akin po minsan yun na nung paggagawa ko namin yung second floor ho ng building, na akong naisip na maparaan Minsan naisip ko, mahirap, imposible mangyari. Ako, hanggang sa nakaisip na rin ako ng isang tao, kung tutuusin, may kakayanan na tulungan ako, pero sa isip pa rin, mahirap mangyari. Ako sa akin kung gano'n. So, hinayaan ko na lang sa ating Panginoon. Balik tayo doon sa mga pangako ng ating Panginoon na dating pinanghawakan po natin at pinangyari na niya sa ating buhay. Tulad noon sa first floor, dati wala pa yan. So, sabi ng Panginoon, doon sa Isaiah 41:17, akong gagawa ng paraan. Sabi. Kasi mga naisip kong paraan ho, minsan negatibo imposibleng mangyari. Labas sa kalooban ng Panginoon. Kaya, dumating tayo sa puntong binigyan na ating Panginoon. Kaya kapag dumating ngayon sa may ganong ding sitwasyon, so yun ang naaalala natin. Yung Isaiah 41:17 at sa Numbers, Joshua 10:8. Akong bahala, sabi ni Lord. No? So sa mga ganong sitwasyon natin naalala madalas. Yung mga pangako ng ating Panginoon. Actually, napakarami ho. Thousands of pangako ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. May tinatawag pong ang conditional at conditional
na Panginoon ng ating Panginoon. Ano yung unconditional? Yung walang kondisyon. So katulad yung pangako niya kay Abraham na pagpapalain kita, magiging ng maraming bansa. So wala akong kondisyon yon. At yung may kondisyon, yung conditional na pangako natin Panginoon, yung pag mayroong if o kung, ano no? Halimbawa yung sa Second Chronicles, di ba? 7:40, if my people. So, ano yung kondisyon doon? Alam na, ay magpapakumbaba, manalangin, talikuran kasalanan. So, pagagalingin niya ang lupa at pagpapalain. So, naalala ho natin na naman ang mga apat pong pangako ng ating Panginoong ito. Nung, yun nga ho, nung last year, kasi actually 2019, si Kambal ho kasi, ito na-share ko na, kailan ba yung, saan ko na-share? No, 2019, nag-aaral kasi na Kambal noon. Ang December din, mga December din ho. Eh, nagkaroon siya ng may masakit dito sa bandang likod niya, ilalim. So, pinatingnan ho namin, tinignan na sa doktor sa Mambuto, akala namin sa bulugod. So ngayon pala, nagkaroon siya ng parang tumutubong pigsa. So ginawa ng mga doktor, so sorry kung may naghahaponan na, diniinan. Pumutok, ayun. So sa makatuwid, hindi pa rin ho nawala. Pa rin, nagsara, kaya lang, ganun din. Tumubo na naman, kaya pala hindi talaga nakuha yung pinaka. Sorry po sa mga naghahapunan. So, nagpunta po kami sa isang doktor, refer kami sa isang talagang bihasa ho doon. Ang tawag pala doon ho ay mga alam ko, alam ng ating nurse dito, yung pilonidal cyst. Yun daw po pa nakukuha sa matagal na pagpupo. At yung balahibo po natin sa mga kapag yun ay hindi lumusot, yun ho ang magkokos daw. At isang nagkakaroon na ganon. So, kailangan ho operahan. So, sa madaling salita ho, na-operahan. So, tinawag ko ng doktor doon sa operating room. Ito ganito mo lilisip, pinakita sa ang mangilabot sa ang lalim, mga 2 inches siguro yan. So gumaling naman ho sa madaling salita, umayos. After, last year, 6 years, 6th year, ay may nararamdaman naman ho si Kambal, yun nga, kung saan hindi naman doon sa kung saan inopera, kundi malapit. So pumunta kami naman sa isang doktor, na ganun din ang doktor kasi yung una hindi na raw siya pwede, nag-retire na yata. Yun, ganun din ang kanyang findings. So, pasimula pa lamang uli. So, pilonidal cyst naman. So, nag-ano na yung doktor sa December 29, sabi, admit. Ayan, para operahan uli. Kaya ako, yung kalooban ko, hindi ganun uma-agree . Lumalaban, ika nga. Dahil unang-una, ayaw ko na maranasan ni Kambal yung ganun kasi mahirap . No? Pangalawa, mahirap din sa bulsa. At pangatlo, yun nga ho, medyo habang pauwi na kami hanggang sa nakauwi, nagpaplano na sinastek at si Kambal na magpapalitan kung sakaling ma-admit nga. So ako naman, kontra sa loob ko dahil ito nga, pinanghawakan ko itong mga salita ng ating Panginoon. No? At dito nga ako nabuo uli itong 4 na to . No? So una, sabi dito, hindi sinungaling ang Diyos tulad ng tao. So sa makatwid, ang dyablo ho ang siyang tanging sinungaling lamang ho.
Kung babalik ko tayo sa Genesis, nung dayain ng Diablos ang tao sina Eva, ay gustong palitawin ng Diablo na ang Diyos ang sinungaling. Di ba? Totoo bang sinabi ng Diyos? Di ba? Sabi niya gano'n, di ba? Sinabi naman talaga ng Diyos na kapag kinain nila yon, tiyak na mamamatay sila. Kaya lang, patanong na pa-divert, totoo ba? Kita nyo, no? Parang gusto palitawin na ang Diyos ang sinungaling at ang Diablo, siya ang Diablo na ang nagsasabi na totoo. Pero sa katotohanan, sabi ng Banal na Kasulatan, ang Diablo ho ang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Then, ang isipan niya ay hindi nagbabago. Hebrews chapter 6 verse 18. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Tahon nyo, no? Dahil ang Diyos ay sinungaling, hindi siya sinungaling, hindi siya nagbabago. Sabi doon sa dalawang ito, sa kanyang pangako at sumpa, biruin mo, hindi lang siya basta nangako, kundi sumumpa pa, no? Kaya talagang, hindi talaga pwedeng baguhin, eh. Kaya sabi ng sumulang Hebreo, tayo nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag. So meron tayong kapanatagan kapag napanghahawakan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Kasi sinabi niya, eh. Kasi ang tao pag nangako, medyo hindi lang magdadalawang isip ka, eh. Kundi maraming beses pag-iisipan mo, eh. Sabi ko nga, yung nangako magbabayad sa akin ng kanyang inutang, ilang beses nagbigay ng petsa. Nung dumating ang petsa, may dahilan na naman. Yun ang tao, eh. No? Pero ang Diyos, kaya tayo panatag, kapag pinangahawakan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon. No? Na doon tayo umaasa, ang sabi. Then ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ayan. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga salita. Ang tao, kapag nagsabi, pupunta ako. Oo, sige, oo. Pero hindi ginagawa. Pero ang Diyos po ang sabi ay tapat sa kanyang salita. Psalm 33:4 ang sabi po. Awit 33 verse 4 po. And then sa Jeremias chapter 1 verse 12, ang sabi po doon, binabantayan ng Diyos ang kanyang sinalita dahil gusto niyang matiyak na ito ay magaganap. Ganon ho. Kaya tayo hong nagtitiwala, sumasampalataya sa ating Panginoon, kakatagpo po tayo talaga ng kapanatagan ng ating kalooban dahil alam natin na ang Diyos ang siyang nangako. Hindi siya tao na nangako, kundi Diyos siyang nangako. Kasi ito nga ho, tignan ho natin, no? Sabi nga, mapagkikilala mo ang isang tao sa kanyang salita, eh. Sa kanyang binibitang salita. Kapag isang tao ay tapat sa kanyang mga binibitang salita, maasahan mo. Doon daw po natin makikilala ang pagkatao ng isang tao. At dito ho, ang Diyos, hindi ho niya pwedeng sirain yung kanyang salita. Kasi ang nakasalalay po dito, yung kanyang pangalan. Kaya doon makita ho natin, talaga maasahan ho natin. Sa binitawan niya, pinangako niya, gagawin ho ng ating Panginoon. Then sa Titus chapter 1 verse 2, hindi marunong magsinungaling ang Diyos, ang sabi ho, at hindi niya magagawang magsinungaling. Then next, ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Sa tao, sabi nga, madalas lalo na yung mga politiko ho, ano? Pag malapit na yung halalan, damakmak ho na mga pangako yan. Ano? Makuha lang ang boto ng mamamayan. Pero pagkatapos na sila naupo, ayun, nagkaka-amnesia ho sila. Napapako yung mga pinangako ho nila sa tao. So sabi ho dito, sa 1 King chapter 8 verse 56, sa lahat niyang mga pangako kay Moses, wala isa man ho ang nasira, ang sabi. Ito nyo, no?
Ilan kaya yung pangako ng Diyos kay Moses? Sabihin natin 100. Sabi ko doon, isa man walang nasira, walang sinira ang Diyos, walang hindi tinupad ang Diyos sa mga pangako niya. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay palaging oo, sabi ko ng Korinto. No? So, pala ho yan, no? Panimula. So, dako ho tayo dito sa sinabi ko hong 4 na pinanghahawakan po natin kapag sa sitwasyong imposible, mahirap, na wala tayong magagawa. Ano? Kahit na minsan alam natin may magagawa tayo, pero hindi tayo sigurado. At dahil kasi maganda ang plano natin, pero minsan napupurnada ho. So, 4 na magkakahintulad na pangako ng Diyos. Ayan. Sa una po, ito yung pinangawakan mo natin. Kaya salamat sa ating Panginoon, sabi ni Kambal. Habang papalapit yung 29 December, ay wala na ako nararamdaman, sabi niya sa mami niya. Wala na ako nasasalat. Praise the Lord, kita niyo ako, basta pinangawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Walang mahirap, walang imposible. Ako lagi kong pinangahawakan yung sa ano din po sa Psalm 139, verse 13 o 14 ba yun? Siyang lumikha ng ating mga laman looban, sabi doon yung mga bahagi ng ating laman loob Kaya pag ito ho hindi naman depende ho sa abot natin po pananampalataya. Ayan, hindi ko naman ho pinipilit kung ano yung naranasan ho natin. May level ho tayo ng pananampalataya. So, sa Genesis chapter 18 verse 14, ano ang sinabi doon ng ating Panginoon? At ano po ang sitwasyon? Yung panahon na yon, bakit sinabi ng ating Panginoon nang sabi niya, mayroong bang di maaari sa akin? Doon po kasi sa Genesis chapter 18, ipinangako ang pagsilang ho ni Isaac. Kaya lang, problema ho, si Abraham matanda na. At si Sarah din, matanda na, hindi na dinadat na, nagsabi laos na. Kahit sa medisina, posible hong mag-anak pa yung gano'n ano bang tawag sa babae? Yung menopause na. Imposible na. Actual na ano pa nga po siya, natawa siya nung marinig ni sa Sarah na sinabi nung bisita nila na sa ganitong taon, pagbalik namin, may anak na. Tinanggi pa niya ni Sarah na siya ay napatawa Kaya ang sabi ng ating Panginoon, meron bang di maaari sa akin? Sino bang gumawa ng sinapupunan ng babae? Di ba niya kayang ayusin ng ating Panginoon at lamnan ng sanggol? Psalm 113 verse 9, sabi ho ito sa mga mag-asawa, sa mga babae po na maaring matagal na ho kayong ilang taon na ho kayong mag-asawa at umaasam na magkaanak. Hanggang ngayon po ay hindi pa kayo nakakaanak. Ito ho ang salita ng ating Panginoon na pwede ho ninyong panghawakan na mag-asawa. Well, kami nga ho ng Sister Chris, late na ho kaming mag-asawa, nung magkaasawa, na minsan kasakay ko yung classmate kong high school. Sabi niya, nagkumustahan, ayun, napunta kami sa pagkaasawa. Sabi niya, mahirap magkaanak ng ganyan, sabi. Dahil sabi ko, Sister Chris kasi noon, ano po siya, ano bang tawag doon? Yung nag-exercise sa mga babae, tawag doon yung instructress, ano ba yun? DI? Hindi DI yung may kasamang nakalimutan ko ito. Sa gym po yung may, ano po siya, may patayo na yun, instructors, basta yun. Sa gym po, yun,
Dahil pagod. Pagod ho siya. Sabi niya gano'n. At ako naman sa trabaho pagod din. May magkaanak. Sabi niya gano'n. So, ngiti lang ako. So, basta, mayroon tayong salita ng ating Panginoon eh. Tapos ito pa, Kristiyano pa yun ah. Imbes na umagre sila, nag-o-oppose pa. Tinatanong kami palagi noon kung anong gusto naming anak, lalaki, babae. Sabi kong gano'n. Sa madaling salita, pinag-pray namin, ayaw kasi ni Sister Chris na mga anak ng 2 beses. Okay, sabi ko, kambal na lang. Isang anakan na lang. Isang lalaki, isang babae. Sabi kong gano'n sa kanya. Nung una, parang si Sarah eh. Natatawa-tawa eh. Ako, pinangawa akong pansalita ng ating pangako niya eh. Yun. Ngayon pala, kaya pala medyo masama pakiramdam ko, naglilihi na pala siya. Akong naglihi, akong nabigatan. So, unang ultrasound, ayun sa purihan ng Panginoon, sabi ng doktor, kambal. Next ultrasound naman, nung bumalik kami, sabi ng doktor, isang lalaki, isang babae. Tuwa kami. Siya yung namin, prayer namin kay Lord. Kasi yun ang confession ko eh. Yung alis ako nung alis sa trabaho, inahawa ko yung tiyan niya. Alis na ako mga anak, sabi kong gano'n eh. Sa tiyan eh, alis na ako mga anak. Ang malungkot lang ko dito, mga kapwa na Kristiyano, ayaw mag-agree. Sa yung tinatanong ako, no, may lahi ba kayong kambal? Wala. Sabi kong gano'n, pinag-pray namin. Sabi, di sila uma-agree. Mas gusto paniwalaan yung mga kasabihan gano'n. Basta tinayuan ko po yung mga pangako ng ating Panginoon. Ayun. Salamat sa ating Panginoon. Siyang siya. So, eto po, Psalm 1, sabayan. 113 verse 9, ayan ho. Mula ako ngayon, magkakaanak na ho. Ayan. Ang sabi ho, ang babaeng baog, pinagpapala niya, pinapag-aanak para lumigaya. Ilan ho sa Bible lang matagal na panahon na walang anak ng mga babae. Kung sila ay nanalangin sa ating Panginoon, pinagbuntis ng ating Panginoon yung kanilang tiyan. Alala ko si Ana, di ba? Lagi siyang iniinggit ng kanyang karibal. Binigay sa kanya si Samuel. Walang hindi mapangyayari ang Diyos ho. Siyang lumikha nga sa akin mula alabok. Nakalikha siya ng tao. Ayun pa kayang sinapupunan na hindi kaya ayusin ng ating Panginoon. So, ayun po, do po sa mga nagdanais na magkaanak na, ayun. So, kailangan ho, kasal ho naman kayo. Pangalawa, so sa Genesis ho yun, yun ang sitwasyon. Pangalawang sitwasyon ho sa aklat ng mga bilang, chapter 11, verse 23. Ayan. Sabi ng ating Panginoon doon, Moses, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Sabi niya. Dito parang in-underestimate ho, kung titingnan ho na pang namaliit ni Moses ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos. No? Kasi ang sitwasyon po doon, meron silang 600,000 na katao na paano namumroblema si Moses kung paano niya pakakainin ng mga yon. Sabi ni Moses kay Lord, kahit po napatayin lahat ng hayop, sabi niya, at yung mga isda sa dagat, hindi makakasya, sabi niya. Parang walang hindi kayang gawin ng Panginoon. No? So, kaya sabi natin, Panginoon, Moses, meron ba akong hindi kayang gawin? Yung ba 600,000 na hindi ko pa kayang pakainin? Ngayon di ipakikita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinabi. Patutunayan ko sa iyo, Moses. Hindi na lang binalikan ni Moses yung ginawa ng Panginoon noon sa kapangyarihan niya. Nawala silang madaanan, sukol sila, hinawi ng Panginoon yung dagat at nakatawid sila. Kaya napakahalaga po, binabalikan natin yung mga gawa ng ating Panginoon sa nakaraan, sa ating buhay. Sabi ko nga palagi, ito lagi.
no, na sinabi rin ni David na alalahanin mo ang kanyang kabutihan doon sa Psalm. Saan manggagaling ang karning husto sa amin sa loob ng isang buwan? Isang buwan daw. Paano sila makakain? Kakasya ba yung mga karning yaon? Doon sa Matthew, di ba, nung na problema din yung mga alagad kung paano pakakainin yung napakaraming tao, mga 5,000, 4,000, no? Problema ho sila, paano sila, kahit bumili tayo, sabi, di kakasya. Anong ginawa ng ating Panginoong Diyos doon? 2 isda, 5 tinapay. Pray. Salamat sa ating Panginoon. Hindi maubos-ubos, distribute. Ano pa sila, sobra. Kaya kung namumroblema ho tayo sa pagkain, eto ho, no? Meron ba akong hindi kayang gawin? At yung sa ano din, no? Ang dami ho dito sa banal na pangyayari na yung langis din, no? Nung babae. Nung naubos yung mga bote, doon lang huminto yung supply. So yun po yung pangalawa, Moses, meron ba akong hindi kayang gawin? Pangatlo, so sa Jeremias chapter 32 verse 17. Ayan. At sa ito magkatuglong lang po ito sa Jeremiah 32:27. Sabi ho ni Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Yun eh. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Makapangyari. Kaya nga yung ito personal ko pong pagkaintindi yung salitang Diyos. Kapag sinabing Diyos, kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Sabi. Ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa atin. Yun yung Diyos natin ho. Walang mahirap sa Kanya. Kung babalikan lang ho natin yung mga ginawa ng ating Panginoong Diyos dito sa Biblia ho, talaga mamamangha po tayo eh. At doon maisip natin, paano nangyari? Diyos siya eh, makapangyarihan. Tandaan ho natin yun. Ito yung sinabi doon sa 19 na susintalata ho natin, hindi marunong magsinungaling ang Diyos po. Pang-apat, ayan. Ito, sa Lucas chapter 1 verse 37. Ito, may katanungan din ho dito eh. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ito niya, halos magkakapareho, di ko ba? Yung binanggit din mula doon sa 1, 2, 3 hanggang 4. Dito man ho ay ipinahayag yung pagkapanganak sa ating Panginoon sa Kristo eh. Ang sabi ng anghel kay Maria, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya tatawagin mong Jesus. Nagtaka si Maria. No? Hindi pa man sila nakakasal ni Jose, hindi pa man sila nagsisiping. Paano siya manganganak? Kaya ang tanong niya, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Dalaga ho siya. Nagtataka ho siya. Paano mangyayari? Di ho ba, ang siyang babae para mabuntis ho siya, alam naman ho natin, no? Yung binihin ng lalaki at yung babae, pag nagsama ho siya, doon lang magbubuntis, magkakaroon ng sanggol sa sinapupunan. Ito, sabi ni Maria, paano mangyayari? Dalaga ako. Kaya, ganun ang sinabi ho, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kaya doon po sa mga hindi pa nagkakaanak, meron bang hindi kayang gawin ang Diyos? Ang kailangan lang ho kasi natin tayuan, tindigan, panghawakan ang mga pangako po ng ating Panginoon. Kasi sabi na ba ng kasulatan, sinubo niya ang kanyang salita ibinigay niya. Hindi babalik sa kanya na hindi na pangyayari ang nasa nito. Hindi na-accomplish yung purpose po nito sa buhay po natin.
Diba, pag ang bata inutusan mo, hindi babalik yan hanggat hindi nagawa yung inutos mo. Mission accomplished. Ganun din ho yung salita ng ating Panginoon. Nais na mapangyari ito sa ating buhay. Paano mapangyayari yun? Sa pamagitan ho ng panghawakan po natin, tayaan po natin ang kanyang mga salita. At ang mga pangako po yun ng ating Panginoon, hindi lamang po sa mga sinaunang tao po niya, mga alagad po niya noon, pag sa atin din pong mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Marami po siya mga pangako sa salita ho niya. Kailangan lang ho talagang panghawakan po natin. Wag na ho nating pagdudahan pa. Sa panghuli, conclusion ho natin sa Galatians chapter 3 verse 14. Sabi po doon, ang mga pangako ng Diyos kay Abraham ay kakamtin din natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Tayong mga nananampalataya po sa ating Panginoon Kristo, yung mga pangako po kay Abraham ay kakamtan din ho natin. Sapagkat ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, at ni Moses, at yung mga lingkod pa niya, siya rin po ang Diyos natin ngayon. Hindi iba, hindi magkaiba ang Diyos natin. Iisang Diyos lamang ho. Kaya, ang kailangan lang ho, alalahanin natin sa panahon na may sitwasyon po tayo, mahirap man, imposibleng mangyari, at sa tingin ho natin, ayun, yun ang panahon na ibigay natin sa Panginoon. Dahil ang imposible sa atin po, ay posible ho sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo po na muling nagpaalala po sa amin na sabi mo nga sa mga salita, O Diyos, ibinigay mo ang iyong salita. Lalo na ho doon sa mga may mga karamdaman sa kanilang katawang lupa upang kami po ay pagalingin, Panginoon Diyos. At sa pamagitan po ng latay, bugbog ng aming Panginoon Kristo. Hindi lamang po ang kasalanan namin, hindi lamang po kami iniligtas sa pahamakan, kundi kasama na rin po, Panginoon, yung kagalingan sa aming pong mga katawang lupa. Salamat po, O Diyos, naway palagi mo pong ipaalala sa amin, O Diyos, ang mga pangako mo po mula sa iyong mga salita sa panahon po na kailangan po namin ito. Para pong itong mga kayamanan na nakabaol, O Diyos. Nabubuksan lamang ho namin ito at huhugot po kami doon, Panginoon, na akma sa sitwasyon po namin. At hindi pwede, Panginoon, na hindi mo pangyayariin, O Diyos, ang pangako mo. Ayon na rin po sa iyong salita, O Diyos, hindi ka sinungaling. Hindi ka nagbabago. At pag sinabi mo, ginagawa mo po, Panginoon. Pag ikaw ay nangako, tinutupad mo. Ikaw, yan ang aming Diyos na pinagtitiwalaan po. Salamat po aming Panginoon Diyos sa gabi po ito at sa susunod po namin panggagawin pagtulog sa iyo, patubayan po kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.